Yun ang ulam namin, pagpag, para po sa tanghalian namin. Isang tanong na paulit-ulit nating naririnig. Bakit kaya nananatiling mahirap ang karamihan ng mga Pilipino? Mas masakit pa, may nagsasabi, baka mismong mga politiko ang may interes na panatilihin tayong mahirap. Dito ako pinanganak sa loob ng sementeryo. Kung dito naman tumupo, dito ako mamamatay, dito ako mabubuhay. Ngayon, susuriin natin ang mga dahilan kung bakit ang kahirapan ay hindi lamang bunga ng malas, kundi resulta ng isang sistemang planado, isang sistemang nakikinabang ang mga nasa poder. Sa Pilipinas, ang kahirapan ay ginagamit na sandata ng kapangyarihan. Kung mahirap ka, mas madali kang suyuin ng mga politiko. Isang supot ng grocery, 500 piso, at boto mo ay kanila na. Hindi mo naiisipin kung sino ang may pinakamagandang plataporma dahil gutom ka, at ang gutom ay hindi naghihintay ng eleksyon. Kaya't sa halip na ibigay ang totoong solusyon, inuulit-ulit ang cycle ng pangako at limos. Bakit mahina ang public education system? Dahil kapag kulang ang kaalaman ng tao, mas madali silang linlangin ng mga pangako. Mas madaling mapaikot ng mga propaganda. 40 hanggang 50 estudyante ang hawak ng isang guro. Yearly increasing yung population ng mga estudyante namin, so mas maigi kung may dagdag din na classrooms para sa accommodate yung dagdag na mga estudyante. At sa isang bansang maraming hindi nakakatapos ng high school, ang edukasyon ay tila pribilehiyo, hindi karapatan. Alam ng mga politiko na kapag mas marami ang mulat o may alam, mas malakas ang panawagan para sa pagbabago. Kaya't kung mas kaunti ang alam mo, mas matagal silang nakaposisyon. Meanwhile, there were 6.44 million employed individuals who looked for additional jobs or working hours in March to augment their income. Jonas, a construction worker, has applied for a job 3 times already. He said it is difficult to find a job. Apart from lacking requirements, there are also no vacancies in the firms he targeted for application. Yung iba po, hindi na tumatanggap, marami na kasi kinukuha, meron na. Roberto, a mechanic, also has been jobless for a month. Kasi daming aplikante kasi. Bakit wala o hindi nagbubukas ng sapat na trabaho sa loob ng bansa? Dahil kung ang mga tao ay walang disenteng trabaho, mapipilitan silang tanggapin ang kahit anong sahod, kahit masyadong mababa, at tuloy ang cycle ng limos at ayuda na nagpapabango sa imahe ng isang politiko. At kung walang trabaho, OFW ang takbuhan, isang dahilan ng pagkakalayo ng bawat pamilya. Mahigpit ang kapit sa ama at may halong tampo ang pagtangis na 5 taong gulang na si Ayn. Papuntang Maldives ang ama para magtrabaho. Sa huli, naglambing. Saglit na video pero tagos sa mga nakapanood dahil binigyan mukha ni Ayn ang mga anak ng milyon-milyong OFW. Lalo pang tumitindi ang dependency sa padala o remittances ng mga OFW na nagiging lifeline ng ekonomiya. Sino ang nakikinabang dito? Gobyerno pa rin. Sapagkat remittances ang bumubuhay sa ekonomiya habang ang mga politiko ay tuloy sa pangungurakot. Quick pause. Learning something new? Please like and subscribe. It genuinely helps me a lot. Thanks. Ang pera ng bayan, hindi bumabalik sa bayan. Sa halip na maayos na ospital, mapipilitan kang pumunta sa private hospital na mahal ang singil. Ubos ang ipon. Punta po kayo. Tingin niyo po okay naman po yung mga gamit doon? Okay po yung mga doktor? Hindi rin. Bakit?
Katulad ng community, pag wala kang kakilala diyan, ang hirap pumasok eh. Lagi sinasabi nila walang kwarto, walang ano. Kaya kung may pera ka, mag-private ka na lang. Ang ano ng gobyerno, talagang pag wala kang pera ngayon, mumaandar ngayon panahon ngayon pera. Pag doon sa lugar namin, pag wala kang pera, hindi ka papapasukin. Kailangan may down ka. Kahit may emergency. Oo, kahit emergency, mamatay ka na. Nabenta na yung bahay ko sa pagkagamot sa kanya. May nakatira lang kami, nakikitira lang kami. Kung talaga may matakbuhan na ako, talagang hihingi ako ng tulong dahil kailangan ko yung ano ng anak ko, siya lang mag-isang babae ko. Pero tinataguyod ko kahit anong hirap ng nagtitinda ng ganyan. Eskwela, kalsada o pabahay, ang pondo ay napupunta sa bulsa ng mga nakaupo o iilan lamang. Kaya nananatiling mahirap ang karamihan sa mga Pilipino. Kung malusog ka, edukado at may trabaho, hindi mo na sila kakailanganin. Pero kung mahirap ka, wala kang choice kundi lumapit sa kanila, humingi ng tulong at magpasalamat pa na akala mo sa kanilang bulsa mismo galing ang pera. Kaya't mas pinapaboran nilang manatiling mahirap ka. Sa Pilipinas, malakas ang kultura ng utang na loob. Kapag binigyan ka ng tulong ng isang politiko, kahit galing iyon sa buwis ng sambayanan, iisipin mo ay personal na kabutihan nila. Ito ang siklo na paulit-ulit. Tulong ngayon, boto bukas, utang na loob habang buhay, ang kultura na pinapakinabangan nila para manatiling nakaupo. Hindi aksidente na maraming Pilipino ang abala sa aliw, chismis at drama. Habang pinapanood natin ang mga distraction tulad ng teleserye at showbiz balita, ang mga politiko ay abala rin sa pagsasaayos ng mga kontrata, proyekto at buwis para sa kanilang sariling bulsa. Ang kawalan ng disiplina ng ilan, pinapalala pa ng kawalan ng liderato ng gobyerno. Habang nananatiling mahirap ang sambayanan, sino ang yumayaman? Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Raffy Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe Nangabante. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutang ang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Mga politiko, mga kaalyado nila at mga negosyo na malapit sa kanila. Kaya't imbes na solusyonan ang kahirapan, ginagawa itong negosyo. Sa bansang ito, ang kahirapan ay hindi problema na kailangang ayusin, kundi negosyo at oportunidad na ginagamit para manatili sa kapangyarihan. Mga kababayan, malinaw. Habang hindi nagbabago ang sistemang pampulitika, mananatiling mahirap ang taumbayan dahil gusto nila tayong manatiling mahirap para manatili silang makapangyarihan. Pero tandaan, kapag ang tao ay mulat, may alam at handang kumilos, wala ni isang politiko ang makakapigil sa pagbabago. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tayo magpapagamit? Hanggang kailan tayo mananatiling mahirap? At kailan natin ipapakita na ang tunay na kapangyarihan ay nasa atin? Salamat sa panonood dito sa Balance of Power. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng mas maraming content tungkol sa mga puwersang humuhubog sa ating mundo. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri, manatiling mulat. This is Balance of Power.